Tanweko. Praise the Lord. Sige po, yung palakpak para sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Ay po'y nagpapatuloy sa ating temang katapatan po ng Diyos. God is faithful. Katulad po ng sinasabi ng Psalms 23, The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Though I walk through the valley of shadow of death, I will feel no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of mine enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Forever. Bless the Lord of my soul, and all that is within me. We will all bless the name of the Lord this afternoon, for this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. Come on, in it. Amen. Woo! Praise the Lord. Napaka mayumula pong mayumo at talagang malagula pong malagura yung amano ng Diyos sa kakataan pong pag-aralan. Yan pong kayang katapatan. Po magbayo ang kakataan mong Diyos abayupaya nga maniwat po kanitang yan hanggang bukas mananatili pong tapat ang ating dakilang Diyos. Sa pagpalakpak muli, papuri sa dakilang Diyos. Amen. Pinag-aralan na po natin yung kanyang katapatan patungkol po sa kanyang mga salita. Na alam po natin, magbabagong lahat. Heaven and earth will pass away, but the word of the Lord will never pass away. Matthew 24:35. Kaya po itong word na ito rin po yung kanyang pangako. Pag siya po ay nangako, hindi mapapako. Tayo pong mga tao, madalas tayong mangako na napapako o madalas tayong napangakuan. Hanggang ngayon ba, hinihintay niyo pa yung pangakong napako? Pero sa Diyos po, pag ang Diyos po ang nangako, talagang matutupad at matutupad po ang kanyang pangako. Dahil ito po ang kanyang karakter. Siya po ay pag-ibig. At hindi lang po pag-ibig. Pinag-usapan po natin nung nakaraan, yung po kanyang karakter, pag-ibig and just. So yung kanyang pag-ibig, lahat ng tatanggap sa Kanya, lahat ng mananampalataya sa Kanya ay maliligtas at talagang pagpapalain ng Diyos. Sabalit, ang kanya pong karakter ng kanyang justice, yung lahat pong tatalikod sa Kanya, mapapahamak po. Ito ang kanyang karakter, hindi po magbabago. Kaya, lagi po tayong pumunta doon sa kanyang side ng pag-ibig para po ang kanya pong katapatan talagang patuloy po nating mararanasan sa ating mga buhay. Amen. Kaya nga po, yung kanyang word, promises, character, ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Karakter po niya, God is faithful hanggang sa kahuli-hulihan. God is faithful until the end. Until the end ng kanya po maginang mundo po ito, maginang ating mga buhay. Aba pong hanggang hindi tayo kinukuha ng kamatayan. O kaya hanggang hindi pa po dumarating ang Panginoon hanggang tayo po ay nabubuhay hanggang sa kahuli-hulihang hibla po ng ating hininga. Mananatili pong tapat ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Yung pong, di ba, yung tayo mga kinasal na, kayo pong mga kinasal, di ba, pag meron pong kasal, meron silang vow. Ano ang sinasabi ng vow? Till death do us part. Doon pa lang, hanggang hindi daw pag-iwalay doon pa lang sa pag-asawa. Talagang ang katapatan daw po ng mag-asawa, till death do us part, till death do us part. Naikwento ko na, di ba, minsan yung isang lalaki, yung asawang lalaki, habang siya nandoon, meron binabasa sa dining table, habang ang kanyang asawa'y naghihiwa ng lulutuin, hawak-hawak ang kutsilyo, napansin yung kanyang asawa, ang tagal meron binabasa doon sa lamesa. Ano bang binabasa mo dyan? Dala-dala yung kutsilyo. Anong binabasa mo dyan? At tinitingnan ko yung ating marriage contract. Wala palang expiry date. Merong expiry date. Hindi mo nakikita dyan. Till death do us part. Ano gusto mo? Ngayon na. Sabi ko na, lindam yun eh. Ang point po,
Kahit po sa pag-aasawa, talaga po ang gusto po ng Diyos, mananatili ang katapatan ng mag-asawa hanggang paghiwalayin sila ng kamatayan. Amen. Amen. Yung pong parang nga yung mag-amen ng mga may asawa po dito. Hindi, maghiwalay kami till death, hindi till death, till death. Maghiwalay kami ng utang. Death, hindi death. Amen. What miras ko po ka rin eh. Tunay pong tapat ang ating Diyos. Kaya nga po ang sabi ng sulat ng Hebreo 10:23, let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Muli po kami nagpapasalamat, dakilang Diyos, sa hapong ito sa isang maikling pagbubulay ng iyong mga salita. Na aming pong dalangin, ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan ay mapuno po sa sanktuaryong ito. Umabot po sa kasulok-sulukan ng puso ng bawat isa sa iyong mga mananampalataya kasama ng iyong lingkod na gagamitin. At ang iyong pong kapangyarihan, ang iyong pong anointing, ang iyong wisdom, kaalaman, O Diyos, ang siya pong sumaamin na kami ay lalabas sa bahay-sambahang ito, bahay dalangin ito, na palalaksin kaming muli ng aming pananampalataya galing lamang sa iyong mayamang salita. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan, Kristo Jesus. Amen. Amen. Muli pong palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Siya po, ito po yung kanyang word, yung kanyang promise, ito po yung kanyang character. Magiging tapat po siya hanggang sa kahuli-hulihan. Kahit nga po, sabi ko kanina, kahit sa huling hibla po ng ating mga hilinga, mananatili pong tapat ang ating Panginoon. Siya po ay hindi tapat, of course, God being faithful to the end, ang ibig pong sabihin, He will sustain you until the final day. So we can hold on without wavering, gaya po ni Amang Abraham, na hindi po siya nag-waver sa kanyang pananampalataya. Hindi po dahil sa ating mga sarili, nang dahil pa rin, lagi ang dahil pa rin sa katapatan ng ating dakilang Diyos. Kaya nga, don't let go of hope. Don't let go of hope. The promise is secure because the promiser never fails. So lagi po tayong nakatuon. Kung sino yung nangako, of course, yung mga pangako po niya, tayo po'y may kagalang tinatanggap yung kanyang mga pangako. Pero ang lagi po nating tinitingnan ay kung sino yung pinanggagalingan ng mga pangako na tutupad sa ating mga buhay. Kaya nga po, don't let go of hope. The promise is secure because the promiser never fails. Kaya nga po, ang kanyang katapatan po is faithful to the end. Na ang ibig sabihin, His love and mercy will never end. His love and mercy will never end. Your goodness and mercy shall follow me. Gaya po ng ating sinabi kaninang Psalm 23:6. Your goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Dahil po ang kanyang mercy, love and mercy will never end. Ginamit na po natin muli, babalikan po natin ang talatang Lamentation 3:22-23. Steadfast love, steadfast. Kaya nga, steadfast love, steadfast talagang hindi, andyan palagi. Steadfast, yung laging yung matigik, mahigpit po sa ating mga buhay. Ang katapatan po ng Diyos, steadfast love, ang pag-ibig ng Diyos of the Lord never ceases. Never ceases. His mercy never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. New every morning. Yung pong mercy ng Diyos kaninang umaga, hanggang ngayon po, hindi pa natatapos. Kung sakali, halimbawa lang, nung alas 10 ng umaga, naka 25% na tayo ng kanyang mercy. Tapos, kaninang alas 12, naka 50% na tayo. Ngayong alas 3, naka 75%. Mamaya pagtulog natin, 100% naubos na. Pero pagdating po ng umaga, bagong umaga na naman, 100% na naman. Ang mercy ng ating Panginoon. Kaya nga po, His mercy are new every morning. Di ba inaawit po natin ito? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new.
Great is thy faithfulness. Amen. Talaga po, pag inaawit natin, talagang damang-dama po natin ang katapatan ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. O God, my Father, there is no shadow turning with thee. Thou changest not. Tapos na. Thou changest not, thy compassions, they fail not. Great is thy faithfulness, Lord, unto me, di ba? Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Amen. Malyarita na pong muli. Praise the Lord. Great! Great. Lagi po nating aalalahanin, dumating man po yung mga iba't ibang uri ng mga pagsubok, hamon sa ating mga buhay. Ang Diyos po kailanman hindi magbabago sa kanyang katapatan, sa pangpalakpak para sa Diyos. Hallelujah. God being faithful po to the end, talaga pong ang ibig sabihin, hindi po matatapos ang kanyang pag-ibig, ang kanyang mercy, ay hindi po, walang expiry date ang mercy po ng ating Panginoon. Yung pong kada umaga, ito po every morning is a proof, new mercies, same faithful God. He loved you yesterday, He loves you today, and He will love you all the way to the final day. His faithfulness isn't seasonal, it's daily, and is forever. Ayan po ang ating dakilang Diyos. Alam po natin na His faithfulness isn't seasonal, isn't daily, and isn't forever. Alam po natin, marami po sa atin alam yung kwento ng the prodigal son, the parable of the prodigal son, na masusumpungan po doon sa kabanatang 15 ng Lucas, talatang 11 hanggang 32. Alam po natin yung kwento, remember, meron pong ama, dalawang anak, yung bunso, ang sabi ng bunso sa kanyang ama, Tay, gusto ko nang umalis, ibigay mo na sa akin ang aking mana. Habang buhay ka pa, sabi niya. Habang hindi ka pa namamatay. Ngayon kaya natin marinig, yung pong may pamanang, may pamamana po ko kayo sa inyong mga anak. Maliit man o malaki, sabihin kaya ng ating mga anak, Tay, bigyan mo na ka na ako rin ka na mana, bisa na akong, ano ba tawag doon? Yung magsarili, bumukod. At pang meron pang isang ano basta, value na ito. Gusto ko nang umalis, bigyan mo sa akin naman. So long story short, binigay po ng ama sa pinaghati yung mamanahin ng dalawa. So binigay sa bunso. Tapos ang kwento ng parable, umalis ang anak, nagpunta sa ibang lugar. Aba, gisahan na lang pera. Pinag-good time. Alam niyo naman, pag maraming pera, marami ring mga kaibigan. Di ba? Tama ba? Anyway, so yun po, ang maubos ng pera niya doon sa lugar niya kanyang pinuntahan, nagkaroon ng tagutong, famine. At dahil po sa famine na ito, talagang maraming nagutom. Kasama po siya, of course, to the point na wala na siyang makain, kaya nga po siya nagipagtrabaho. Nakakuha na, mamili ko ayong bro. Nakakuha naman siya ng trabaho, kaya lang magpapakain ng mga baboy. Magpapakain ng, ano bang tawag sa mga nagpapakain ng, nag-aalaga ng mga baboy. Naalala ko lang, singit ko lang, naalala ko lang po yung kwento ng ating senior pastor kagabi. Alam niyo daw ba kung bakit ang biik ay laging nakatungo pag lumalakad? Ang biik?
Bakit daw? Bakit ka lagi nakatungo? Sabi daw sa kanya sa biik. Kasi baboy ang nanay ko. Corny yan eh. Mas masante niya pa ako ng Pastor Manny Nabing. No, balikan po natin yung kwento. Nagkaroon ng tagutom, siya, nakapagtrabaho po siya, and then to the point na talagang gutom na siya, wala siyang makain, wala namang talagang magbibigay, walang nagbigay ng pagkain sa kanya, at pati yung kaning baboy, talagang, sasagutin niya talagang gustong-gusto na niyang kainin to, yung kaning baboy. Kaya nga po, nahimasmasan po ang lalaking ito. Sandali nga, doon sa bahay ng aking ama, kahit yung mga servant doon, kumakain ng masarap, sobra-sobra pa. Nung mahimasmasan po siya, sabi niya, babalik ako sa tatay ko. Sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ko sa iyo at sa langit. Huwag mo na akong ituring na isang ng iyong anak, ang sabi po niya. Ayaw mo na ako tuturing kaya kang anak. Basta isama mo na lang ako, ituring mo lang ako sa iyong mga servant. Siyempre, ganun ang kanyang nirehearse pa niyan eh. So, bumalik po siya, sama, and then bumalik po siya, talagang, nung pagbalik po niya, alam natin ang kwento, malayo pa lang siya, alam natin na talagang malayo pa lang siya, nakita siya ng kanyang ama, talagang nang bumalik, sabik na sabik yung ama, talagang inakap. Yun naman sinabi, ng babawang kanyo. Hindi wala mang... Nakam niya kabawang kanyo. Praise the Lord. So, ang point po, yung ama po talagang hinihintay yung kanyang anak. Tapos yung anak sabi niya, Ama, ako po ay nagkasala laban sa inyo, laban sa langit. Patawarin niyo po ako. Huwag niyo na akong ituring na isang anak. Yung sasabihin niya sanang, ituring niyo na lamang akong isa sa inyong mga alipin. Hindi na po nasabi ng anak nito. Tama na. Siguro, reading between the lines, tama na sa akin ang bumalik ka sa akin, ang sabi po ng ama. Kaya nga po, ang point po dito, siguro tayo rin po kuminsan, nalilimutan natin ang Diyos. O kaya, kayo po, paano kaya tayo nakakalimot sa Diyos? Pero, sabi po ng ating mga pinag-aralan na, even if we remain faithless, yun po sa mga nakaraan, remember, mananatili pong tapat ang Diyos. Lagi po niya tayong hihintayin, bumalik sa Kanya. Nasasabik po ang Diyos. Nabalikan po natin ang ating relasyon sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy po natin ang kwento. Meron pong 5 point dito na talagang bibigyan lang natin ng diin. Dito po sa kwento na sinabi na natin, na ulit din lang po natin, yung pong istorya ng prodigal son. Yan po mga key point dito. Yung unang key point, God loves wait for you even when you run. Kahit napaka-tapat talaga ng Diyos. Kahit lumayo ka sa Kanya, tapos tumakbo kang pa rin sa Kanya, siya pa rin ay laging naghihintay. Yung pong pinag-usapan natin kanina, nung kinuha ng anak na ito, umalis siya sa bahay, at ang Diyos naman, ang katotohanan po dito, pag tayo po ay umalis sa Diyos, hindi po ganyan ng Diyos eh. Hindi kanya pamilitan eh. Tama ba? Hindi kanya pamilitan. Baliwilitan eh. Hindi ka pipilitin ng Diyos. Kaya nga meron po tayong free will eh. Pag ang tao po talagang kanyang sarili umalis sa Diyos, ang ahayaan lang po ng Diyos, pero kahit po inayaan ka ng Diyos, dito po sa atin, ang Diyos po, kahit umalis tayo, lagi po siyang andiyan. Hihintayin hihintayin po ang ating pagbabalik sa Kanya. Even if we are faithless, or more than that,
Kaya talaga nalimutan natin ang ating Panginoon. Siya po ay tapat. Hindi niya tayo ko-condemn. Doesn't chase you with condemnation. He lets you go, but He never stops loving you. He never stops loving you dahil po sa kanyang katapatan. His love is faithful even in our rebellion. Di ba? Kaya nga, nung mga makasalanan pa tayo, but God demonstrated His own love for us in this while we were still sinners. Mga makasalanan pa tayo. Namatay na po si Kristo para sa atin. At hindi po mawawala yun. Hindi po magbabago ang katapatan ng Diyos. He will remain faithful. Yun po sa kanya pong pag-ibig sa atin. At yung pong kanyang mercy is ready in the moment you return. Ito po yung isa pang maganda. Basta pag bumalik po tayo sa kanya, yung kanyang mercy, ready na po yan. Kaya nga, di ba sabi natin, His mercy are new every morning. Lagi pong naghahantay ang Diyos sa ating pagbabalik sa kanya. Yung long wait while this young man still a long way off, yung pong kanyang tatay filled with compassion. Ang tatay po mismo ang tumakbo. Talagang sinalubong po ang kanyang anak dito po sa 15:20 ng Luke. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son. Talagang sabik na sabik po ang Diyos. Lagi sa ating pagbabalik. In the event, na sana po, wag naman. Ang Diyos pala talagang lagi niya akong iniintay. Kaya, sige, alis lang ako ng alis dahil lagi naman akong pag bumalik ko. Baka lang pag hindi ka pa nakakabalik, kunin ka na. Knock. Hindi ka pa nakakabalik. Ayaw po ng Diyos na mangyayari. Kaya nga po, habang may panahon, kung sakali po tayo po ay nakalimot sa Diyos, balikan po natin kagad ang ating Panginoon, ang ating relasyon sa Kanya. Amen? Amen. Kaya nga po, yung katotohanan dito, God is already watching the road for you. His mercy doesn't have a waiting period. Wala pong, basta pagdating ng 3 years o pagdating ng 3 buwan, tapos na yung paghahantay ko sa iyo. Wala, hanggang doon ka na lang. Pero dito po sa ating pinag-aralan, hindi po matatapos ang paghintay ng Diyos sa ating pagbabalik sa Kanya. Kung sakali pong we run away from God. God's faithfulness, yung pong kanyang pagpapatawad, yung kanyang forgiveness, God's forgiveness restores you fully. Ito po yung maganda. Pag tayo po ay bumalik sa Diyos, ang kanya pong restoration, hindi kalahati. Ang kanya pong restoration, hindi tingi-tingi. Father gave him the robe. Ito po, nasa anak na po dati ito eh. Father gave him the robe, ring, sandals, and hindi lang yun, talagang nagpa-piesta pa. Nagpa-piesta po ang tatay sa pagbabalik ng kanyang anak. God doesn't just forgive, He restores your identity. Ito po yung identity, yung pong best robe, ito po yung kahulugan ng honor, respect, restoration. Ni-restore pong todo-todo ng Ama ang anak na siya po ay bumalik sa Kanya. Pati po yung singsing, yung pong singsing, ito po yung authority, yung identity na talagang siya ay anak muli. Siyempre, anak niya yung tatay niya. Siya po ay, yung kanyang pagiging anak ay naibalik, yung pong sandals. Kaya nga, di ba, hindi na pinatapos ng Ama yung anak, nang sasabihin niyang ituring mo lang ako isa sa iyong mga alipin. Kasi po, yung sandal ay talagang ito po yung, pag-slave kasi, hindi po nagchichinelas. Yung, pa uso rin nga bayanas kanta o Crocs, mas buriyo rin Crocs. Mas malata rin Crocs rin nga bayanas Wala pang gano'n. Pag slave ka po noon, makatapak lang po, nakapaalang yung mga slaves noon. Pero dito, binalik yung sandals. And through a feast, yung, hindi na full slave, kaya nga hindi na pinatapos dahil hindi talaga, kasi nga, kung sakali, bumalik sa ating pong mga
Sa tao po, di ba, pag lumalis ang anak, tapos kinuha yung pera, tapos babalik siya, sa tao po ito eh. Hindi ko alam kung meron na nangyari. May balik ka? Wala na rin pera mo na eh. Ngini mo, kanyang-kanyang ka, magbalik ka na ako. Uli mo wala na rin pera. O sige, pwede kang magbalik. Pero doon ka sa mga utusan. Doon ka sa mga utusan. Katulong. Yan. Doon ka sa mga tulong. Tapos, hindi ka pwedeng sumabay sa amin sa pagkain. Kakain kasama ng mga tulong. Sa tao po, atin pong makanyan. Ako po magtasgamat. pero kahit hindi po natin aminin, meron pong nangyayaring ganyan. Meron po tayong mga alam, yung mamamana, pag namatay po yung may ipamamana na hindi na ipamana yung kanyang mamanahin ng mga anak, di ba kahit kapirasong lupa lang, nag-aaway yung mga anak? O, ating ko pong balo ating ko pong balo. Nagdedimahandaan pa nga dahil sa, kuminsan yung mga magkakapatid, nagkakasundo. Pero sabi nga ni Pastor Manny, yung sinalagpi, alam mo yung sinalagpi? Di nga anak alam mo yung sinalagpi, hindi na. Yung, paano basta Tagalog sinalagpi? Yung halimbawa, yung mga bayaw, okay? Yung mga bayaw, yung mga hipag, yun. Siguro, naintindihan ng mga bata. Tapos, yung mga magkakapatid, dati nagkakasundo. Tapos, nang nasasabihin ng naging asawa, ikaw yung panganay. Dapat ikaw mas maraming mana. Ikaw ang bunso. Dapat nga ikaw mas maraming mana, di ba? Nag-aaway-away yung mga magkakapatid. Kaya nga po, naging uso ngayon, siguro para maiwas na yon, yung pong mga uso ngayon, buhay pa. Pero noon, hindi ganun Pero ngayon na lang. Para siguro hindi na mag-away-away yung mga kakapatid, habang buhay pa yung tatay, yung mga magulang, pinaghahati-hati na yung mga mana ng magkakapatid. Kaya lang, meron pa rin nag-aaway. Ba't ganyan lang binigay ng tatay sa'yo? Ikaw yung bunso, dapat mas malaki yun sa'yo. Ikaw yung panganay, dapat ikaw, di ba ikaw nag-aalaga sa tatay? Ikaw nag-aalaga kay nanay. Nag-away na pong. Pero dito po, the reason why we're saying this, para lang po mas madiin natin yung pag-ibig ng Diyos na hindi po pag nag-restore po ang Diyos, hindi tingi-tingi pag nag-restore po ang Panginoon sa ating pagbabalik sa Kanya, buong-buo po tayong tatanggapin ng ating Panginoon. Come on! God doesn't just forgive. He restores your identity. You don't come back as a servant. You come back as a son, daughter, because His mercy erases the shame. Di ba remember, yung po sa Hebrews, our sins will He remember no more. Lagi pong handa ang Diyos, tanggapin tayong dalawang kamay pag tayo po ay nagbalik sa Kanya. At hindi po yung love keeps no record of wrong. Sa Hebrews 13, 1 Corinthians 13:6 ata yun love keeps no record of wrong. Pero dito po sa ating point 4, God loves never score. God loves never keeps score. Never keeps record of wrong. The Father did not mention the wasted money or past sins. Kaya po na ating sinabi kanina. And po may mengwenta. Hindi na po nangwenta ang Ama doon sa lahat ng ginastos. Basta nung tagapin po siya ng Ama, buong buo, because His mercies never come to an end. Gaya po ng ating binasa kanina, they are new every morning. Doon po sa Lamentations 3:22, 23. His mercies never come to an end. They are new every morning. God is faithful to the end. Because He doesn't bring up what He's already forgiven. Pag pinatawad ka ng Diyos, hindi na ulit-ulitin. Hindi po gaya ng siguro mga mag-asawa, di ba? Pag nag-aaway yung mga mag-asawa, hindi lang nagiging hysterical kung minsan, nagiging historical pa. Inulit mo na naman yan 20 years ago, ginawa mo na yung ganyan, ngayon ulitin mo na naman, di ba? Nagiging historical.
Pero ang ating mong Diyos is faithful to the end because He doesn't bring up what He's already forgiven. Kung ano po ang pinatawad ng Diyos sa atin, pinatawad na po ng Diyos ang lahat ng ating pagkakasala. Di ba sabi, itinapon daw yan sa pinakamalayo at pinakamalalim na dagat yung ating pong mga kasalanan. At naglagay pa siya ng sign, no fishing allowed. Praise the Lord. His mercy never come to an end. They are new every morning. Yan pong katapatan ng Diyos ay hindi po magbabago. At yung isa pa pong katotohanan dito, God's heart celebrates. Ito po yung isa pang maganda. God's heart celebrates when the lost are found. Pag ang isa pong kaluluwa, remember po sa Luke 15:10 ata, isang kaluluwa lang, gaya po ng panalangin ng ating prayer leader kanina, ang isang kaluluwang lumalapit sa Diyos, tumanggap sa Diyos, thousands of angels nagdidiwang sa kalangitan. Kaya nga po, tayo po ay pag tayo bumabalik sa Diyos, nagdidiwang po ang kalangitan dahil sa ating pagbabalik sa Diyos. Isang kaluluwa pa lang ang bumabalik sa Diyos. Thousands of angels ang tumanggap sa Diyos, libo-libong anghel na po ang nagdiriwang doon sa kalangitan. In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repent. Kaya po't wag po tayong mag-atubili, ay nahihiya na ako sa Diyos. Ang dami ko nang nagawa sa Kanya. Nahihiya na akong bumalik sa Kanya. Wala pong ganoon sa ating Panginoon. Basta lagi lang pong isipin natin, lagay sa ating isip. Lagi pong handang tanggapin tayo, bukas palad ang ating Panginoon. Basta po tayo bumabalik ng may katapatan. Hindi po yung bumalik tayo sa Diyos ay tinanggap tayo ng Panginoon. Tapos, babalik ka na muli, ano po yun? Parang sinasadya na yun, no? Yung balik ka ka sa Kanya, tapos balik ka na balik. Hindi na po ano yun. For me, that would be another story. Pero yung talagang hindi sinasadya, talagang kumisan na, halimbawa, tumanggap ka pa ang Diyos, tapos pinayaman ka ng Diyos, kalimutan mo na ang Diyos dahil alam mo, yung yaman mo, yun ang magtataguyod sa iyo. Huwag na mangyari, of course, gaya nitong batang ito, marami siyang pera, nilista yung pera, wala na siyang pera, doon na naisip ang bumalik. Pero kumisan po, yung mga iba, meron po talagang yumayaman at nalilimutan ang Panginoon. Kaya nga, pag ganoon ang nangyari, there would be a time na talagang kakatukin po ng Diyos ang tao para bumalik siya, ma-realize ng tao yung kanyang lahat ng pinatangkilik ay galing lamang sa Diyos. Kasi nga, aanhin mo ang lahat ng yaman. What shall it profit a man if he will gain the whole world and lose his own soul? Mark 8:36. Mark 8:36. Ano ang pakinabang ng tao? Makamtan man niya ang buong yaman ng mundo kapalit ng kanyang kaluluwa. So ito po ang gustong bigyang diin ng ating Panginoon na wala pong ibibigay ang mundong ito ng tunay na kapayapaan, ng tunay na pag-ibig, maliban po sa pag-ibig, katapatan ng ating dakilang Diyos. Kaya nga, let's eat and celebrate. Ang sabi po ng talata, for this son of mine was dead and is alive. This son of mine was dead and is alive again. Kaya nga po, nagpa-party po ang tatay. Remember po, nagpa-fish, patayin yung pinatabang guya. Pinatabang guya, fat and called. Pinatabang guya. Bakit mayroong pinatabang guya? Inaantay po ng ama na babalik at babalik ang kanyang anak. Kaya meron po silang alaga na talagang pinatabang guya. Pinatay po yun. Ang dami namang alaga eh. Dapat kumuha kayo ng 5 alaga dyan. At tapos ipatayin natin, mag-celebrate tayo. Pero merong espesyal. Merong espesyal na pinatabang guya ang ama. Kaya nga po at nang pakuha yun ang kinatay. Kaya lang, meron pong another issue dito eh. Di ba? Remember yung kapatid na panganay? Lintang niya, di ba? Dumating, tapos nagsasaya. Merong party, tapos dumating siya. Bah! Anong meron? Anong ganap meron? Kinwento ng tatay ang nangyari. Bumalik ang kanyang kapatid. Tapos ngayon, meron kasayaan. Siguro itong kuyang ito,
kasama yun siya, kasama siyang nag-alaga doon sa pinatabang guya. Pinatataba akong guyang ito. Talagang, tapos pinatay para dito sa naglayas na kapatid, bumabalik. Unfair ka, tay! Sabi niya, wala po isa nun Baka sabihin niyo, baka, ang ano lang dito, reading between the lines, unfair ka, unfair ka, tay. Ako, sabi niya, ang tagal kong naging nagpaalipin sa'yo, kahit isang ano ba yung, basta kahit isang piraso lang, na naguyan, hindi mo ko binigyan. Di ba? Ang sabi ng, ito yung miss ng lalaki ng panganay Di ba sabi ng tatay, anak, ang tagal kitang kasama, lahat ng nasa akin, sa iyo, enjoy mo yan. Pag tayo po'y nasa Diyos, lahat ng nasa, the Lord is my shepherd. I shall not want. Pag nasa Diyos po tayo at mag-enjoy po tayo sa binibigay ng Diyos sa atin, yung lahat ng nasa Diyos, pangako niya, bibigay po niya sa atin. Amen. Hallelujah. Kaya nga, ito yung tampo ng anak na panganay. Pero ganun pala ang, siguro lang na-realize, ganun pala talaga. Kaya wala po sa kwento na nagsisi yung panganay. Pero ang point po dito, pag tayo po talaga ay bumabalik sa Diyos, babalik niya, ire-restore niya ang lahat sa atin. Hindi lang yon, meron pang kagalakan, pagsasaya, pag tayo po ay bumalik sa Diyos. Amen. Hindi ba tayo rin po nagkakaroon ng kagalakan, ng kapayapaan, pag tayo po ay talagang alam nating tinanggap tayo, buong buo ng ating Diyos, wala pong reservation ang kanyang pagtanggap sa atin. You can walk away from God, but God will never walk away from you. You can walk away from God, but God will never walk away from you. Dahil po yung kanyang pag-ibig, His love went out the door with you, and His mercy will meet you at the gate when you come back. Yun po ang katapatan ng Diyos to the end. Faithful to the end. Praise the Lord. Amen. Mayari tayo ng mayari, pero tayo pong adwan Okay kayo mo po. Dito pa lang po sa story of the prodigal son, may singit ko lang po. Kanina po, doon sa aming CU ng umaga, ito po kasi topic na itong pinag-uusapan. Mas na-realize po ng bawat isang tatay, mga tatay po kanina, noon kasi, may nagkwento po, talagang hinihigpitan sila ng kanilang tatay. Tapos, punta daw sila ng party. Tapos, sinusundo sila ng tatay, napapaiya sila, nagagalit sila sa kanilang tatay. Ganun po yung kanilang nararamdaman. Tapos, hanggang magkapamilya po, ang mga kapatid na ito, at doon po nila na-realize na ganun pala ang pagmamahal ng tatay. Na sila rin pala, yung pinakita ng tatay nila sa kanila ay yun ang kanilang nadarama. Talagang natatakot po sila, nag-aalala sila pag hindi ka agad umuwi ng bahay yung mga anak. Mga anak, tandaan po nyo ito, singit lang to. Mahal na mahal po kayo ng inyong mga magulang, mga anak. Kaya nga, sabi nga, noong mga sanggol pa kayo, ayaw nila kayong madapuan ng langaw, tama ba? Nalamok, di ba? Pag malisangan, walang power, hindi na baling isang, papaypayan kayo ng, di ba? Totoo? Papaypayan kayo ng inyong mga magulang, ganyan po yung nadama ng mga kapatid kanina, talagang ganito pala. Totoo pala ang pagmamahal ng tatay dahil sila po ngayon, nararamdaman nila, nararanasan nila kung paano talagang mahal sila ng kanilang ama. Ito po ngayon talagang mas naipakitang maigi yung katapatan ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa kanina pong umaga. Di ba, sabi po natin, nung tayo ay mga wala pang mga anak, mga bagong asawa, o kaya talagang kahit wala pang asawa, sinasabi nila, yung mga anak daw, masarap yung mga anak. May anak. Sabi ng, maniwala tayo, maniwala tayo. Pero, konti lang Pero maniniwala ka palang totoo. Ako po, noon narinig ko, manyaman lang ka rin anak nga. Okay. Pero,
mapapatunayan mo pa lang na talagang masarap yung mga anak pag ikaw mismo ang nagkaanak na. Totoo pala yung sinasabi nilang masarap yung may anak. Totoo pala yung sinasabi nilang manyaman lang ka na rin apo. Lolo, lola. Hindi ako maniwalang 100% eh. Siguro, maniwala 70%. Pero pag nagkapo ka na, doon ka pala maniniwalang 100%. Kaya nga po at maniwala po tayong 100% mahal na mahal tayo ng ating Ama. Ang kanyang katapatan, hindi magbabago. Kailan pa man, He will be faithful until the end. Amen. Hallelujah. Tuloy po natin. He will be with you. God is faithful to the end because He will be with you in the wilderness. Pag sinasabi pong wilderness, yung pong mga problema, di ba, nagtatagal lang yan. Pag may problema, o kaya yung storm, yung pong mga problema, kung minsan, inahantulad po sa bagyo. Yung bagyo, minsan, days lang yan. Matagal na yan pag mayroong sinatawag na siyam-siyam. Di ba? Siyam-siyam, yung bagyo. Anyway, kahit po siyam-siyam yan, matatapos pa rin. Pero di po sa ating pinag-usapang, He will be with you in the wilderness, mahaba po ito. Gaya po ng kwento ng ating senior pastor, yung kanya pong wilderness ngayon, 19 and a half years. Magda 20 years na, this coming January, yung pong kanyang pagdadialysis. So wilderness po yun. Tayo rin ay meron ng mga wilderness, maaaring hindi kasing haba ng 19 and a half years. O baka mas mahaba pa doon yung ating wilderness. Kayo po ang nakakaalam kung ano po ang ating mga wilderness ngayon. Pero ang sabi po ng ating pinag-aralan, God is faithful to the end. God dahil po, He will be with you in the wilderness. When you go to deep waters, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, hindi ka malulunod. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned off. The flames will not consume you. The flames will not consume you. Hindi ka masusunog. Kantaan niya naman yun eh. Dumaan man ako sa ilog, di ako masusunog. Ay, malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Ito pala yun. Gawaran kanta. Ganito po ang ating Diyos sa kanyang katapatan. Alam po natin yung kwento ni Shadrach, Meshach, at saka si Abednego. Siguro po si Abednego di ba, alam natin, pinasasamba sila ni Abednego sa kanyang doon sa pinagawang rebulto. Hindi si Abednego, si Nebuchadnezzar. Kasama si Shadrach, Meshach, Abednego, at saka si Nebuchadnezzar, si Haring Nebuchadnezzar. Pinasasamba sila ni Nebuchadnezzar doon sa rebulto. And then long story short, hindi po sila sumamba. Sabi ng tatlo, mahal na hari, kahit ipasunog mo kami, alam namin ililigtas kami ng aming Diyos. At kung sakali, ito po yung matindi, kung sakali hindi kami ililigtas ng aming Diyos, hindi pa rin kami sasamba sa iyong Diyos-Diyosan. So, long story short, alam po natin, pinatapon sila doon sa pinainit na ornong 7 times. Nauna pang nasunog yung nagtapon sa kanila. Kung babasahin po natin yung kasaysayan. Nauna pang nasunog, namatay. Pero sila po, hindi man sila nangamoy barbecue. Hindi man sila nangamoy nasunog na buhok. Tapos, ang sabi ni Nebuchadnezzar, aba, hindi pa 3 lang yung ating tinapon? Bakit 4 yung nakikita ko? At yung isa, kamukha ng anak ng Diyos. Guess po natin, duman naman tayo sa apoy, sa ilog. Hindi po tayo masusunog. Kasama na rin ang Diyos. Kasama na rin ang Diyos. Di ako matatakot. Di ako malulungkot. Kasama natin ang Diyos. Diba? Pagkasama po natin ng Diyos, meron po tayong tapang harapin ang mga pagsubok. Ang wilderness, maghahantay po tayo, maaaring hindi natin alam kung hanggang kailan, pero pag tayo po ay natutong maghintay, makikita po natin, mapapatunayan natin ang katapatan ng Diyos.
to the end sa ating mga buhay. The wilderness doesn't prove God left you. It proves He is faithful enough to stay with you all the way through. Alam po natin, muli, yung pong kwento ng mga Israelitas, remember, marami pong kamanghamanghang himala ang ginawa ng Diyos. Pero punta na lang po tayo, doon sila nasa desert na lang. Diba, yung plagues, yung nahati yung dagat, pero yung sa desert na lang, na masusumpungan po yan sa Exodus 16, 17, Deuteronomy 8, 2-4, kung gano'n po natin makikita ang tunay na katapatan ng Diyos. Remember po doon sa desierto, wala silang ginagawa, wala silang trabaho para magluto, basta doon sa wilderness, pero hindi po sila nagutom. Bakit hindi sila nagutom? Dahil po nagpapaulan ng Diyos ng mana araw-araw, mana from heaven, daily bread for 40 years. Daily bread for 40 years. Yung mga manggagawa sa mga bakery dito, yung mga, di ba, ito mong Batanggenyo kaya yung mga bakery, tinapi. Pag merong bakery, sabi nila, para bagang yung mga Batanggenyo lang ang may mga bakery, paggawaan ng tinapay. Miras po ka rin eh. Ito po kaya agila, Batanggenyo, tatang agila. Ito po, bisa ako sa aling tinapi, kanya pong kanto kito. Pagkakaya ko na Anyway. Manna from heaven, daily bread. I will rain down bread from heaven for you. Exodus 16:4. Ito po yung Israelites, ate manna for 40 years until they came to the land that was settled. Yung pong pangako ng Diyos, na pangako, lupang pangako sa kanila, andun po yung pangako, hindi po nawala yung pangako, pero andun po siya sa desert ng 40 years. Pero hindi po siya nagutom. Gaano kaya kadami yung pong mga tao noon, lumabas po sila sa Egypt, yung mga lalaki pa lang, more than 625, something like that, 1,000. Mga lalaki pa lang yun, mga lalaki. Paano na yung mga bata, yung mga asawa, yung mga, sabi na yung mga animals. Kano kaya toniladang tinapay ang umuulan? Just, hindi mo ma-imagine. Hindi mo ma-imagine kung gaano katapat ang Diyos, kung paano umuulan ng tinapay. Di ba, pag umulan lang ng yelong maliliit, mananasan din, hailstone na maliliit na yelo, magtakatanan. Pero, nung panahon yun, ang sabi po ng mga iba, 1 milyong tonelada kada taon. 1 million tons of bread ang umuulan kada taon. 9 million pounds kada araw. So, 40 million tonelada sa 40 years. The Israelites ate manna for 40 years until they came to the land that was settled. Pero alam po natin, itong mga Israelites, po may kontento. Hindi po sila nakontento. Parang yung mga tao, pag mayroon ng binibigay ng Diyos, Panginoon, di ba? Kayo po, pag meron po bang binibigay ang Diyos sa inyo, mag-complain tayo pag binigay na ng Diyos. Sana. Nagpipili ka ng 1,000, tapos merong nakarinig sa iyo, binigay ka agad yung 1,000. Lord, ang dali mo naman tumugon. Sana 10,000 na yung pinag-pray ko. Kasi yun lang binigay mo 1,000 Di ba? Yung pinag-aralan natin last, kung ano yung hinihingi natin sa Diyos, yun ang ibibigay ng Diyos. Lord, sana yung isang kapatid natin, kwento mo niya sa aming CU, mag-pray po Lord, kahit tricycle lang, ang ibigay mo sa akin. Tricycle, bingin na ng Diyos. Kasi, yun ang lang kanya. So, tayo po nakakalam, ano ba talaga ang wilderness natin? Ano bang hinihintay natin sa Diyos? Huwag lang po tayong mainip. Darating ang araw, bibigay po ng Diyos ang ating mga panalangin, hiningi sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Water from the rock. Alam po natin itong water from the rock.
sa disyerto, saan ka naman makakita ng tubig sa disyerto? Ne? I will stand there before you by the rock at Horeb. Strike the rock and water will come out of it for the people to drink. Strike the rock, nasa Exodus 17:6 po yan. So nang mag-complain po yung mga Israelitas na sila po ay nahuhaw, so ayun po ang ginawa ni Moses, hampasin yung rock. Yung ikalawa, alam naman natin, ang sabi ng Diyos sa kanya, kausapin mo na lang yung bato. Kasi po yung rock, natupad na po yun. Yun po yung ating may medyo mahabang ano lang po ito, kwento. Yung pong rock, yung pong si Jesus, tapos na po. Tapos na po yung ginawa niya sa krus. Siya po ang rock sa mga ibang pag-aaral po. Kaya nga po, sa susunod, huwag na nating talagang napako na, huwag na nating ipako ulit si Kristo. Kausapin na lang si Kristo. Kausapin mo lang ang bato. Ang sabi po ng ating Panginoon kay Moses. Pero alam na po natin ang kwento dahil sa galit, inis ni Moses, instead na kausapin yung bato, inampas pa rin. Parang hindi po niya talagang yung salita ng Diyos talaga, parang hindi niya ginalang. Hindi po niya iginalang ang salita ng Diyos. Parang hindi na niya ginalang kung pupunta po ng New Testament, yung pagkapako ng ating Panginoong Kristo Jesus. Na tayo po, di ba, pag ang tao daw po ay bumabalik, sinasadyang pagkakasala, Hebrews 10:26. Hebrews 10:26, parang winawalang bahala natin ang ginawa ni Kristo Jesus sa kanyang pagkapako sa krus ng Kalbaryo. Ganyan po ang pagkahulugan, similar na dito po sa ating pinag-aaralan. Kaya nga po, pag tayo po lumapit sa ating Panginoon, kaya po ng ating prodigal son, tatandaan po natin, lagi po tayong lalapit sa Kanya na talagang buong-buong pagpapakumbaba na hindi na po natin hindi na po natin babalikan yung ating mga kasalanan. Amen. Nakakasunod po. Makatugi kayo po. Praise the Lord. Makatugi kayo po. Praise the Lord. Hallelujah. No, Karintana. Ito pa yung maganda. Yung pong, wag na nating kwentahin yung tubig. Kasi baka sabihin ng may iba, yung po kasi mga sa palabasata, yung tubig parang konti lang, konti lang, parang gripo lang, wala, sa ano po yun, sa mga palabas lang. Pero dito po sa malaki po yun. Meron po talagang yung pinanggalingan ng tubig, yung agos ng tubig. Can you imagine kung konti-konti lang, sabihin na natin ganito kalaki, yung malaki yung pinanggagaling ng tubig, hindi pa rin sapat yun. Sa ilang milyon ba yan? 625,000 na mga lalaki, plus. So, maybe 2.5 million lahat. Paano iinom yung 2.5 million? Kaya, agos po ito, talagang ragasa. Ragasa pong tubig, ang umalis talagang, wow, nag-enjoy po. Ano kayang lasa ng tubig na yun? Wala pong sinabi yung mga 7 system na mineral water, na purified water, na iniinom po na dito ngayon. Di ba sa mga, kaya po sa mga bundok lang, pag meron pong mahagos na tubig sa mga ilog, pag uminom ka talagang ang tamis-tamis, sa mga malilinis na ilog, sa mga kabundukan. Di ito na pong galing sa Diyos talaga. Pinanggalingan po ng tubig, lumaragas ang tubig. Di ba? Alam po natin, sabi ng Panginoon, I am the bread of life, I am the living water. Doon po kasi yung mga salita doon sa New Testament. Pero ito rin po yun, ang sinasabi ng ating pinag-aaral. I will stand there before you by the rock at Horeb. Ulitin po natin, strike the rock and water will come out of it for people to drink. At yun po ang nangyari talagang. Nag-enjoy. Tingnan niyo po kung gaano katapat talaga ang Diyos. Hindi, alam po natin, hindi lang yun. Di ba? Nag-complain sila ng mana. Tapos, wala daw karne, walang karne. Nagpadala ng karne ang Panginoon. Pugo, 3.5 feet. Tapos, kumain sila ng pugo, karne. Yung pong alam niyo ba yung lahat na nag-complain, dito pala sa kanila, yung kinakain nila, may mga matila po. Yung kanila nagka-complain. Siya kayo pong mag-complain? Wala po dito, of course. Naisingit lang natin. Pero alam po natin yung kwento. Sila po talaga mapag-complain. Ang punto lang po na ito,
Itong mga Israelites na ang titigas ng ulo, nakita nila yung mga maraming himala. Ay, eto, manna from heaven, water from the rock. Tapos meron pang pillar of cloud and fire. Can you imagine, abang sila andoon, meron pong pillar of cloud, pag mainit, talagang, ano kaya sasabihin ng mga karatig bansa, no? Ano ba yung cloud na, ba't parang ang presko-presko? Doon di ba? Tayo nga, pag mainit, pag halaman lang halaman lang. Di ba, kahit yung mga may sasakyan, di ba gusto natin, nakapark tayo doon sa ilalim ng mga puno. Ang gusto daw ng tao, magpark sa ilalim ng puno, ayaw naman na magtanim ng puno. O biras ko rin. No, ang point po dito, talagang cloud, talagang pillar of cloud. Masalidong na po rin Israelitas. Tapos paggabi naman, pillar of fire. Hindi po sila madilim. Talagang kagaling po ng ating Panginoon. A pillar of cloud and fire, He guided them day and night. By day, the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way, and by night in the pillar of fire to give them light. Nasa Exodus 13:21 po yan. Pati po yung kanilang mga damit, 40 years, yung kanilang mga sandalyas na habayanas, mga crocs. Meron kayang beach walk doon. May naalala yung beach walk, No, ano lang po. Basta, yung pong kanilang damit, yung clothes, may luma. Hindi po na luma. Di ba, sobrang galing talaga ng Diyos. During the 40 years that I led you through the wilderness, your clothes did not wear out, nor did the sandals of your feet. Eto pa, 8:4 naman Deuteronomy. Di ba lakad po siya ng lakad? Ela po may ngalbagbitis. Siguro hindi sila nagkakalyo sa kalalakad. Hindi po namaga yung kanilang mga paa. Ayan po, nakasulat. Your feet did not swell during these 40 years. Sa atin po, ilang taon po yung ating mga tsinelas? Siguro 2 years, papalit na yan. Kung may pambili, 6 na buwan pa lang, palit-palit na Pero dito po, wala po yung, no offense po, wala po doon. Ang point lang po natin, dito, pero sa totoo lang, kung talagang sa totoo, yung mga gamit natin dito, taon lang ang binibilang. Yung mga iba nga, buwan. Pero dito po sa ating pinag-aaralan, makikita talaga natin kung gaano po katapat ang ating Panginoon. Hanggang hindi po sila nakarating doon sa lupang pangako, talagang nagpatuloy po. Of course, nang sila po nakarating ng lupang pangako, alam naman natin, kung babasahin natin ang kasaysayan, hindi pa rin natapos ang katapatan ng Diyos. Pero dito sa particular na kwentong ating pinag-usapan po, makita po natin talaga, sa 40 years, hindi po nagkulang ang Diyos sa kanyang mga anak. Hindi po sila inabandon ng Panginoon. He sustained them every single day hanggang sila po ay makarating sa lumang pangako. Kaya nga po, if God was faithful to provide in the wilderness for 40 years, He will be faithful to provide for you until the end. Until the end. Praise the Lord. Di ba merong awit yun, Jay? Until the end. Akalingon ko. Buri kayang kanta. Akalingon ko na. Anyway. Daily bread, daily water, daily guidance, daily care. Kahit po, hindi lang po sa mga Israelitas, sa ating pong mga buhay, nararanasan po natin ito. Basta, alam po natin, nagtatapat tayo sa Diyos. Sinusupply po ng Diyos ang ating mga pangangailangan araw-araw. Minsan, hindi lang pangangailangan pati yung mga gusto natin, binibigyan ng Diyos. Bonus. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, ang sabi niya. And all these things shall be added unto you. Dadagdag pa ng Diyos, bonus. Yung mga talagang hindi lang kailangan, yung mga gusto natin. Di ba yung basic need ng tao ngayon, sa pag-aaral natin, food, shelter, clothing. Pang-apat,
Weepy. Wi-Fi. Pag walang Wi-Fi, walang Wi-Fi! Pag walang yun, di ba? Anyway. Ito po ang pagmamahal ng Diyos. Because He loves me, says the Lord. Sabi po ng Psalms 91. I will rescue Him because He loves me. Kaya nga po, hindi po automatic na yung pong sinasabi natin, yung pong pagmamahal natin sa Diyos, dun po sa verse 1, He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Sabi po ng verse 1. Kaya nga po dito, karugtong po ito sa 14, because He loves me. Kailangan pong ipakita natin, makikita ng Diyos ang ating pagbabalik sa Kanya, ang ating pagmamahal sa Kanya. Because He loves me, says the Lord, I will rescue Him. I will protect Him, for He acknowledges my name. He will call on me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him. Ano pa ang ating hahanapin? I will deliver him and honor him with long life. I will satisfy him and show him my salvation. Because He loves me. Dito pa lang po sa talatang ito, kung talagang pakanam naman tayo po, pakalasan tayo po, ingamano ng Diyos ay ini. Because He loves me, says the Lord. Ang Diyos po ang nagsasabi, I will rescue you. I will protect you. Because you acknowledge my name. Tatawag ka sa akin, sasagutin kita. I will be with you in trouble. I will be with you and honor you. With long life will I satisfy you and will show you my salvation. Amen. Come on. Hindi po tayo iiwanan ng Diyos kahit ano pong mangyari. Kahit minsan nadarama natin parang iniwan tayo ng Diyos, pero hindi po tayo iniwan ng Diyos. Remember po yung kwento ng dalawang paang nananaginip. Yung isang dalawang pares ng paa habang naglalakad daw. Yung isang pares sa kanya, yung isang pares sa Panginoon. Tapos ang ganda ng lakad nila doon sa dalampasigan, tabi ng dagat. Tapos dalawang pa. Tapos nung sa mabato-bato na, isang pares na lang nakita niya. Sabi ng nanaginip, Lord, kung saan mas mahirap yung daan doon mo ko iniwanan. Ang sabi ng Diyos sa kanya, remember, hindi naman kita iniwanan. Isa pa lang para siyang nakikita mo dahil ako yun. Karga-karga kita. Karga-karga kita. Sa panahon po ng mas mahirap, andan po ang ating Diyos. Hindi lang tayo naglalakad. Karga-karga po tayo ng ating dakilang Diyos. Sa panahon ng mas mahirap, I will never leave you, nor will ever forsake you. Ang sabi po ng Diyos, Hebrews 13:5 and 6. Amen. The wilderness isn't where God abandons you. It's where He proves He is with you. For you and faithful to the very end. Faithful to the very end. God is faithful to the end. Bakit po? He will sustain you until the end. Until the final day. Until the final 5 minutes. And I am certain, thank you nang, God, pag talaga pong makasosola po, oreng amano ng Diyos, di ba? Tagalog, basta kutang nyo naman po karela, yung nanita makasoso. Talagang, yung pong mga salita ng Diyos talaga pong pag pinag-aaral natin, basta makasusok yung Kapampangan basta yung Kapampangan talagang ma-hook ka po sa salita ng Diyos. He will sustain you until the final day. I am certain that God who began the good work within you will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus return. On the day when Christ Jesus return, pagdating po ng ating Panginoon. Pero sabi ko nga kanina, kung hindi pa dadating ang Panginoon, hanggang sa dulo po ng ating hininga, andiyan po ang Diyos. Hindi po niya tayo iwanan. Yung inumpisahan po niya sa atin. Basta, wag lang tayong, yung pong tayong lalayo sa Kanya, basta, wag po tayong lalayo sa Kanya. He will be faithful to the end. At kung sakali, gaya po ng ating pinag-usapan kanina, kung sakali, na wag naman sana, na maging habitual ito, na lagi tayong lalayo sa Kanya, kung sakali lang, na palayo tayo sa Kanya,
siya pa rin ay tapat para tayo tanggapin. Ganito po, katindi, He will sustain you until ang ating Panginoon, until the final day. Your story isn't unfinished to God. He is faithful to sustain you every day, hanggang sa pagdating po ng ating Panginoon. He will keep you strong to the end so that you will be free from all blame on the day when our Lord Jesus Christ returns. God will do this, for He is faithful to do what He says. And He has invited you into partnership. Kanino po? Sa ating pong Panginoong Kristo Jesus. Your endurance isn't on you alone. God who started with you will sustain you to the end. He is faithful, Thessalonians 3:3. He will strengthen you and guard you from the evil one. So, hindi po tayo matatakot ngayon sa darating pang mga araw dahil alam po natin, ang Diyos po ay mananatiling tapat. Mananatiling tapat. The enemy wants to wear you out. Di ba yung pong John 10:10? The devil came to kill, steal, and destroy. Pero ang ating pong Panginoon, He came to give us life, abundant life. Kaya nga, the enemy wants to wear you out, but God's faithfulness means He will strengthen and guard you until Jesus comes back. Until Jesus comes back. I will be your God throughout your lifetime. Basta, lagi talaga, ulit-ulit, huwag lang pong tayong bibitaw sa Kanya. He will be our God. I will be your God throughout your lifetime until your hair is white with age. Hindi pong maputing buwak kayo. O, ala pa namang, sila pa naman din buwak tamang siguro niyang malagas na po rin buwak rin. Ang sabi po ng ating Panginoon, until your hair is white with age, I made you and I will care for you. I will carry you along and save you. Yung pong God being faithful to the end, He will sustain you until the final day. You won't age out of God's care. The God who started with you will carry you to the very end. So magtiwala po tayo sa Diyos. Magtiwala po tayo sa Diyos. Ipagkatiwala po natin. Ibinigay na po natin. Sinuko na natin ang ating buhay sa Kanya. Kaya nga, huwag po tayong susuko. Huwag po tayong bibigay. Kahit po tayo nasa matagal ng wilderness. Ang Diyos po, ang siyang nangako, He will be faithful until the end. Sige po, palakpakan ng Panginoon. He is faithful to the end. God is faithful to the end. Yung pong ating tandaan po natin. His love and mercy will never end. He will be with you in the wilderness. He will sustain you until the final day. Kaya nga po, basta hindi po ito automatic. Inuulit po natin, nasa sa atin po. Huwag po tayong lalayo sa Diyos. Kung siya po ay naging tapat, tayo kaya, hanggang saan po ang ating magiging katapatan sa Kanya? Magiging tapat lang ba tayo sa Kanya pagdating ng mga blessing, gaya po ni Job? Pupurihin lang ba natin ng Diyos sa mga magagandang bagay, sa mga blessing, kaya sa mga pagsubok na sabi po ni Job, pupurihin pa rin natin. Praise the name of the Lord. Ito po ang sinasabi ng 1 Peter 1:5, Hebrews 3:14. Sa pamamagitan po, hindi po automatic, sa pamamagitan po ng ating pananampalataya, sa pamamagitan po nating katapatan sa Kanya, and through your faith, sa pamamagitan po ng ating pananampalataya, God is protecting you. God is being faithful, protecting you by His power until you receive this salvation, which is ready to be revealed in the last day for all to see. Last verse po. For if we are faithful, Hebrews 3:14. For if we are faithful to the end. Kaya nga po, tayo, ang Diyos po is faithful to the end. Tayo po kaya, faithful, kalahati lang, pero dito po, ang sinasabing salita ng Diyos. If we are faithful to the end, trusting God just as firmly as when we first believed, we will share in all that belongs
to Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Tapat po ang Diyos sa atin na po pinag-aralan, sa kanyang pangako, sa kanyang mga salita, sa kanyang character. God is faithful until the end. Bakit po? Sige po, palapan ng Panginoon. Alam po natin, tapat ang Diyos until the end. Balikan po natin, balikan lang natin ang nangyari po sa krus ng Kalbaryo. Kung gaano po naging tapat ang Diyos until the end. Remember po, ang ating Panginoong Kristo Jesus, kahit hindi po siya mamatay doon sa krus, Diyos pa rin siya. Diyos pa rin siya. Pero bakit po niya kailangang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para lamang po patnayan ng Diyos ang kanyang katapatan, ang kanyang pong pangakong kaligtasan sa bawat isa't isa sa atin. Remember, Jesus while hanging on the cross, tayo pa rin ang kanyang nasa sa puso. Father, forgive them. Forgive them. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang kanya pong katapatan, ang sabi po, ang daming nagmamak sa kanya while he was hanging on the cross. Minamak po sa kung iyo talaga ang anak ng Diyos, bumaba ka dyan, iligtas mo ang iyong sarili. Pero naging tapat po siya until the end, hanggang sa kahuli-hulihang hininga po ng ating Panginoong Kristo Jesus para lamang po ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng tunay na kaligtasan. Come on! Ganyan po ang katapatan. Dakila po ang katapatan ng Diyos.